Lord. Talagang pinag-pray ko ng Lord, ayoko po sa kusina. Sabi ko. Pero thanks God, kasi yung first amo ko, aso ang alaga ako, tatlo sila. Wala akong, talagang di ako, nagluto man ako, oo, sige, nagluto. Hindi ko naman maaalis yung kasi domestic helper ako. Pero yung focus ko dun sa tatlong aso. Kasi kinuha daw nila ako kasi nakita dun sa resume ko na veterinary medicine graduate ako. So, kinuha nila ako. Ay, thanks God, wala akong hindi ako masyado sa kusina. Sabi ko, ayan. Tapos yun nga, sabi ko, Lord, paano yun? Hindi na ako nakakapag-church. Wala akong idea sa Hong Kong. Doon nandun yung ate ko. Ate ko kasi, Catholic. Actually, sa aming family, ako lang po ang Christian. Pero thanks God, kasi ngayon, unti-unti, nakikilala nila si Lord. Nakikita nila ako ano. Kasi bago ako naging Christian, talagang against yung mami ko. Tawag niya pa sa mga Christian kulto. Kasi lagi wala sa bahay. Ayan. Thanks God, nakikilala nila. Napunta ko, ang parents ko sa church namin sa Pampanga nun. Natuwa sila. Ayun, balik tayo doon sa Hong Kong. Yun. Yun lang kasi ako. So, nakilala ko naman si Sis Agnelli. Accidentally, nakatabi ko siya sa bus. Tapos siyempre, wala mo ako kilala doon. Tahimik lang ako. Okay. Tapos bigla niya ako tinanong, ano mo? Sabi niya, anong religion mo? Ay, Christian po. Sabi ko, saan gusto mo pumunta ka dun sa church namin? Ay, saan po? Kasi sinabi niya yung address. Tapos, sige, ganito, magkita tayo. Tapos, kita tayo sa ganito. Tapos, doon nga yung nangyari. Kaya nakilala ko po si Entag. Tapos, doon na po ako, nag-church ako doon. Ayan. Tapos, hindi, kumbaga, yung sinasabi ni Sis na, victorious. Wait, nalista ko yun eh. Baka makakalimutan ko. Yun, victorious Christian living. Nung una akong Christian, iniisip ko, pag victorious, pag Christian ka, lahat ng blessing nandun na sa'yo. Di ba ang mali yung pananaw ko? Pero binago ni Lord yun. Kasi sabi niya sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you, not to harm you, not plans to give you hope and a future." Yes, amen. Yun yung tumatak sa isip ko. So sabi ko, once na Christian ako, talagang ako. Blessing na sa akin na lahat. Balik pala. Kasi, mag-blessing. Blessings after you. Yes. Pero, yung blessing na yun, hindi mo naman agad makukuha. Amen. God will give you sacrifices. God will give you a lesson. Which is yun yung natutunan ko all throughout na nasa Hong Kong ako. Doon ako mas nag-grow sa Hong Kong. Maraming sacrifices. Pinaka-last na talagang nag-ano kay Lord is yung itong huling amo ko. Hindi ko po talaga siya tinapos. Though first contract ako, second contract hindi ko tinapos. Kasi nung pagdating ng pandemic, nandun na yung parang nag-iba yung ugali. I mean, medyo nag-ano na pagdating sa pagkain. Ayan. Sabi ko, Lord, tama pa ba? Mag-i-stay pa ba ako? Kahit gutom na ako. Payat na ako. Pero, sige, tiniis ko pa rin. Pero nung time talaga na parang pinagdududahan na ako, wala akong ginagawa. Sabi ko, bakit mo ako pagdududahan pagdating sa pagkain? Kasi nakakabila. Siyempre, Pilipino, gagawa tayo ng paraan para makakain, yung gano'n. Bumibili ako ng pagkain ko. Galing sa pera ko. Kasi para makup ko yung... Imagine niyo ganyang kalaking isda. Ito lang yung sa akin, kasama pa ang buntot. Ang ginagawa ko na lang para talaga makakain. Kasi yung isang cup ng rice,
Tatlo kami maghahati-hati. Oh my God. Ganun siya. Nung dumating yung pandemic. Pumat. Kaya sobra ako nalala. Kaya gumagawa talaga ako ng paraan para ano. Eh, di bibili ako. Eh, bawal po gamitin yung ref. Hindi ka pwede mag-ano dun. Lord, sabi ko, paano ba to? Ginagawa ko, dito sa ilalim ng kama ko, merong taguan. Natatago ako ng pagkain dun. Ayaw nyo akong pakainin Oh, diskarte. Skarte ba? Kumain ako. Siyempre ako magluluto, di ba? Yung gulay. Dadamihan ko na lang. Di, ang dami kong pagkain. Parang ganun. And, edi, merong time na dumating sa akin na sabi ko, Lord, tama na ba? Pero merong sinabi sa akin si Lord, ito siya. Sabi niya, trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. All your ways submit to Him and He will make you a path straight. Amen. Sabi niya. Sabi ko, sige. Submit ako ng, anong sa tawag doon? 1 month notice. Aba, bumait. Sabi niya, hindi ka na umalis din yan. Hindi, go pa rin po ako. Aalis na ako. Sabi ko. Sabi, hindi, sabi niya. Medyo bumait eh. Bumait yung amo ko. Kasi talagang ano eh. Pero hindi. Sabi ko, Lord, nadidisib lang ako. Sabi, nadidisib lang ako. Alis ako. Okay, balik ako sa, Pilipinas. Nagtrabaho ako kung ano yung pinag-aralan ko as a doctor. Hindi nga lang license. Kasi ngayon ko palang kukunin ang aking license. Ayan. Ayun, yun. All throughout, yung first clinic na pinagtrabahuan ko, hindi ganun ka-okay. Kasi, all around ako. As in, grooming, linis ng clinic, sarado ng clinic, kinabukasan bukas ng clinic. So, hindi nila, masyado nila, dahil kaibigan ko, yung babae. Nabuso. Inabuso ako. Tapos, yun na naman, Lord, bakit? Sabi ko, ano naman ako? Sabi ko, ginagawa ko naman lahat. Sabi ko, naging mabait naman ako sa kanila. Sabi ko, kahit wala akong okay lang. Sabi ko, bakit gano'n? Sabi ko, siyempre, darating din naman sa point ng buhay natin na magtatanong talaga sa po tayo. So, dumating ako dun sa point na yun, na nagtatanong talaga ako, bakit? Sabi ko, dahil ba mali, bakit ako umalis sa Hong Kong? Mali ba yung pinursu ko yung gusto ko, pinursu ko yung dream ko? Tapos bigla ulit na gano'n sa akin to. Si Proverbs. Niya. Tapos, umalis din ako nun sa work ko nun. Kahit nagulat pa sila. Kasi, actually, ang nangyari pala nung time na yon, for example, itong gabi na to bukas pa ang last day ko. Pero, tinerminate na yung contract ko ngayon. Pinaalis na ako, binigyan yung sahod ko. Okay, masaya akong kinuha yung sahod ko. Tapos, siyempre medyo umiyak din ako nun kasi talagang lahat kasi binigay mo eh. Naging groomer ka, yung tagagupit ng aso. Tapos lalabas ka sa clinic, doktor ka pala, yung gano'n. Gusto mo kakalimutan mo na, naglilinis akong doktor pala ako, yung gano'n. Ayun. Pero, God will make you a way. Kasi, ngayon po, yung trabaho ko as a doctor sa Batangas. Amen. Mag 3 years na po ako. Magtatatlong taon na ako sa clinic. And, actually, lisensya na lang po ang hinihintay ko talaga. Kasi, tawag doon, para makapagpatayo ng sarili ko clinic. Sige. As in, license na lang. Yung sa 3 years na yun, sa itong employer ko, lahat ng blessing nandun. Pinakita ni Lord, pas masyado kang iyakin. Sabi niya. Ito ngayon, natutuwa ka. Kasi talagang blessings after blessings ang nangyayari sa akin. Kasi doon sa nauna, walang masyadong incentives. Dito, grabe yung incentives. Tapos pagka na-meet nyo pa yung parang quota,
may pera din kayo. Parang gano'n. So, hindi naman ako after sa pera. Kahit mukhang after ako sa pera. Ayan. Pero yung blessing kasi nandoon. Amen. Tapos, sinabihan pa ako, siguro 2 months after ng board exam, 3 to 2 months before board exam. Kinausap ako nung isa sa boss namin, Aisel, pag nakapasa ka, Hmm. hati tayo. Hmm. Magtatayo tayo ng huli. Sige, may 8 ako. Sabi ko, kaya nga sabi ko, license na lang eh. Lisensya na lang. Pero, dun sa lisensya na yon, medyo nag-ala din ako. Medyo nawala din ako sa track dun eh. Hmm. Kasi imagine niyo, 3 beses na po akong failed. Sa failed sa board exam. 3 beses na Try. po. Pang-apat na po ngayon. At sana masungkit ko na. Amen. Lord, please. Thank you, Kaya, Lord. dun sa mga kabataan, na laging may failure, failure after failure, failure after failure. Kaya ano lang? Mm-mm. Kasi parang tinitest kayo ni Lord eh. Right. Kung hanggang saan yung faith niya sa Kanya. Kasi ganun yung nangyari sa akin. Tinest ni Lord kung hanggang saan yung faith ko. Kasi dun sa 3 bagsak ko, na board exam, tingnan niyo yung pinaka-last, medyo di na ako nasaktan. Nasanay na. Sorry ni. Kaya saka ang May passing immune rate na. kasi nun, out of 900 plus na na-take, 98 lang po ang pumasa. Wow. So, inisip ko, Lord, di lang ako nag-iisa. Marami kami. Umiyak ako isang araw lang. Okay, bukas, trabaho na. Yung ganun. Pero, ando pa rin yung mga blessing. Ando pa rin yung blessing. Kaya, sa school, nagpipil kayo talaga as in. Kahit ako naman eh. Nung college ako, dami kong bagsak. Lalo na nung major subject, dami kong bagsak. Kasi more on memorization. Promise. Mga gamot, kailangan mo kabisaduhin. Mga withdrawal period, kailangan mo kabisaduhin. Mga ganon. Pero, tingnan niyo, nakapasa ako. 6 years ang veterinary medicine po. Pero ipinasa ko. With the grace of God. Amen. Ayan. Ang iiwan ko lang po sa inyo na word is Isaiah 40:31. But those who hope in the Lord will renew their Their strength. strength. They will soar Like on wings like eagles. eagles. They will run and not grow weary. And they will walk and not be faint. Yun. Yun yung lagi kong, ngayon. Yung 3 yun talaga ang light verse ko. As in, yun ang light verse ko. Kasi, as a victorious Christian, hindi naman po victory yan. Meron din mga sacrifices, saka mga paghihirap yan. Doon natitest kung gaano tayo, yung faith natin kay Lord. Kung bibitaw pa tayo dun sa faith na yun. Pag nakita ni Lord na hindi pala tayo bumibitaw, bibigay ni Lord kung ano yung gusto natin. At itong board exam, lahat yun, sinurrender ko kay Lord. Kasi sabi ko kay Lord, Lord, sa sobrang dami ng pwede itanong, 8 subject yan. 100 lang ang tanong. Ikaw na ang bahala. Ganun. Ayan, thank you po, and God bless us all.